channel. I'm Marjorie Tapang. Gumawa po ko ng mga helpful tips and tutorials. Hi guys! Welcome back sa aking channel. I'm Marjorie Tapang. Gumagawa po ko ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse na po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo ang updated process kung paano ba mag-reset ng user ID and password sa SSS. So kung nakalimutan nyo na po yung user ID and password nyo sa SSS, sundan nyo lang po itong video ito. Keep watching po! So, kung hindi nyo na po malagin yung user ID and password nyo sa SSS, kung na-lock na siya or nakalimutan nyo na yung user ID and password nyo sa SSS, so eto po yung 4 na paraan para mag-reset ng user ID at password sa inyong SSS online account. So, una is via email. So, kung natatandaan nyo pa po yung email address and nabubuksan nyo pa po yung email nyo na ginamit sa pag-register ng user ID and password sa SSS, so, ang gagawin po natin, magre-request tayo ng reset via email para mag-send ng reset link sa SSS. So, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. So, once nasa website na tayo ni SSS, i-click nyo lang po yung login to my SSS. And then, i-click nyo po yung member. After that, mapupunta kayo sa members login. And then, i-click nyo po yung forgot user ID or password. After that, makikita natin yung dalawang options na pwedeng pag-retrieve or pag-reset ng user ID and password sa SSS via online. So, unang ituturo ko sa inyo is pag-reset gamit ang my registered email address. So, i-click nyo lang po yung my registered email address. After that, may makikita kayong box kung saan nyo itatype yung CRN number nyo o kaya SSS number nyo. So, isa lang po yung itatype nyo doon. Either yung CRN number na nakikita sa UMID ID or yung SSS number nyo. So, dito sa example natin, yung SSS number na lang yung tinype ko. By the way, make sure 10 digits yung SSS number na ilalagay nyo and bawal ang special characters. Dapat purely numbers lang, bawal yung dash. And then, sa bandang gitna, may makikita kayong enter the code as it's shown. So, gayahin nyo lang po yung word na nakasulat sa bandang gitna. And then, itype nyo po sa box. So, for example, dito, moon ang nakasulat na word. So, itype nyo lang po yung small letter po yung pagkakatype. Small letter nyo din dapat itatype. So, once na-type nyo na po yung word dun sa box, i-click nyo lang po yung submit sa baba. After that, may makikita kayong notification na you have successfully sent to kung anong email nyo, yung link ng reset para i-reset daw yung password natin. So, check na lang po natin yung email ad natin. So, click nyo lang po yung okay. So, check nyo po yung email nyo. May marireceive po kayong ganitong email galing kay SSS. Nag-send po sila ng reset link. So, ang gagawin nyo po, i-click nyo po yung click here na kulay blue na word dun sa email ni SSS para mag-reset na tayo ng user ID and password sa SSS. After that, mapupunta na tayo sa pag-reset ng password natin. By the way pala, yung user ID, hindi po siya napapalitan. Yung password lang yung pwede nating palitan. And makikita natin dyan yung user ID natin kung nakalimutan nyo man yung user ID nyo. And then, magre-register na tayo ng bago nating password. And may notes po dyan na dapat daw yung password natin at least 8 alphanumeric characters. Dapat at least minimum of 8 characters na combination ng number and letter. And dapat daw po, merong at least isang number, isang big letter, at isang lower letter or small letter. And then, dapat daw po, bawal ang special characters like asterisk. So, meron dito silang example, JD Cruz 08. So, combination siya ng word and number. So, kung may naisip na kayong user ID and password, i-type nyo po sa box na prepared password, yung naisip nyo password. And then, i-type nyo po ulit sa confirm prepared password na box, yung naisip nyo password. Make sure po, same password yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. So, once na-type nyo na yung password nyo, i-click nyo lang po yung submit para ma-register nyo na sa SSS yung bago nyong password.
After that, may lalabas na do you want to continue? I-click nyo lang po yung okay. After that, may lalabas na member survey consent. I-click nyo lang po yung maybe next time. And then, may lalabas na notifications. I-click nyo lang po yung close. And then, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. So, pwede nyo nang gamitin yung SSS online account nyo. And make sure na tandaan nyo na yung user ID nyo and password nyo sa SSS para pwede nyo nang i-login yun sa mga susunod na pag-login nyo sa inyong SSS account. Pangalawang paraan para mag-reset ng user ID and password sa SSS is via security questions. So, ngayon, pag nagre-register na tayo na SSS, is nire-required na tayong maglagay or mag-register din ng security questions. Kung dati hindi kayo nakapaglagay ng security questions, hindi po nyo magagamit yung pag-reset via security questions. So, yung mga nakapag-register lang ng security questions sa kanila SSS online account, yun lang po ang pwede mag-reset via security questions. Pero karamihan ngayon nire-required na ni SSS na mag-register ng security questions once nag-login na po kayo sa inyong SSS account or nag-register kayo ng user ID and password sa SSS. So, para mag-reset ng user ID and password via security questions, so once nasa members login na po kayo, i-click nyo lang po ulit yung forgot user ID or password. And then, click nyo po yung security questions. And then, mapupunta na tayo sa pag-forgot ng user ID and password. So, ang gagawin natin, may makikita kayong box na i-enter natin yung CRN number or SSS number natin. So, isa lang po dito ang dapat itatype nyo. Either yung CRN number na makikita sa UMID ID card nyo or yung SSS number nyo. Kung yung SSS number po yung itatype nyo, make sure 10 digit po yon. Bawal po ang special characters like dash. Dapat number lang po. So, dito po sa example natin, ang nilagay ko po is yung SSS number. So, once na-type nyo na po yung number dyan, either yung CRN number nyo or SSS number nyo, dapat isa lang sa kanila. Click nyo lang po yung button ng magnifying glass sa bandang kanan. After that, may lalabas na dalawang security questions na dapat nating sagutin. And tayo rin po kasi yung nag-register ng security questions na to. So, make sure alam din natin yung sagot dito sa security questions na to. So, i-type lang po natin sa tapat ng questions. May box dyan na makikita. I-type natin dyan yung tamang sagot. So, once nasagutan na natin yung mga security questions, i-click lang po natin yung I am not a robot sa bandang baba para malagyan ng check. And then, i-click po natin yung submit. After that, magre-reset na tayo ng bago nating password. So, kung nakalimutan nyo po yung user ID nyo, makikita nyo po dyan yung dating yung user ID kasi hindi naman po tayo nagpapalit ng user ID. Yun pa rin yung user ID natin. Yung password lang yung pwede nating palitan. So, magre-register na tayo ng bago nating password. And by the way, make sure at least minimum of 8 characters na combination ng word and number yung password natin. And dapat meron daw po siyang at least one number or one big letter or one small letter. And bawal po ang special characters like asterisk. So, for example, may example sila, JDC Cruz 08. So, combination siya ng word and number. So, once may naisip na po kayong password, i-type nyo lang po sa box ng prepared password. And then, i-type nyo lang po ulit yung password nyo dun sa box na confirm prepared password. And then, make sure same password po yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. After that, i-click nyo po yung submit sa baba. And then, may lalabas na do you want to continue? I-click nyo lang po yung okay. After that, may lalabas na notification na you have successfully reset your password. You can now log into your account. So, click nyo lang po yung okay. And then, mapupunta na kayo sa member login and pwede nyo na lang i-login yung user ID nyo at yung bago nyong password. Make sure na tandaan nyo na po yung user ID nyo at yung bago nyong password para pwede nyo na siyang i-login sa SSS website or sa SSS mobile app. And kung hindi pa rin po obra or hindi nag-work yung pag-reset online ng inyong user ID and password, pangatlong paraan ay pwede po tayo mag-email ng request to reset kay SSS. So, ito po yung pwedeng sample email na pwede nyong isend kay SSS. So, sa subject, ilagay nyo na lang is request to reset user ID and password. So, sa content ng email nyo, pwede nyong ilagay itong sample na to. Good day, may we request to reset my user ID and password in my SSS online account. Attached is my valid ID for your reference. So, itype nyo yung complete name nyo, SSS number, and mag-attach po kayo ng picture ng SSS ID or any government valid ID nyo.
So, kung nakalimutan nyo rin yung email address nyo dun sa SSS nyo, pwede rin po kayo magpapalit na rin ng email address sa SSS. I-type nyo na lang din dyan na request also to change my email address. Tapos, i-type nyo dyan yung bago nyong email address. And then, isend nyo po yung email nyo sa online service assistant at sss.gov.ph at saka sa member_relation@sss.gov.ph. So, ang huling paraan po, pag hindi pa rin obra sa inyo yung unang tatlong paraan para ma-reset yung user ID and password nyo, magpunta po kayo sa malapit na SSS office. Sabihin nyo na hindi nyo na ma-reset online, hindi nyo na alam yung email address nyo at security questions nyo. So, dun na po kayo magpa-reset sa SSS office. Magdala na lang po kayo ng valid ID nyo at yung SSS number nyo. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po ako i-message sa aking Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs. And please don't forget to like and follow my Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Marjorie Tapang, for more helpful videos na aking i-upload. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!